Good afternoon, everyone. Good afternoon, Malacanang Press Corps, and welcome to our press briefing for today. And we are very honored with the presence of our two senior government officials for today. So, namely, we have DSWD Secretary Rex Gatchalian. Good afternoon, sir. And DOTR Secretary Giovanni Lopez. Sir, good afternoon. And we are very fortunate because together with them are the city mayors, led by their president, the national president of the League of Cities, no other than Mayor Francis Zamora. Sir, good afternoon. And Mayor Isko Moreno from Manila. Sir, good afternoon. We have Mayor April Aguilar of Las Piñas. Good afternoon po. Mayor Calixto Rubiano ng Pasay City. Mayor Menchi Abalos ng Mandaluyong City. Mayor Wes Gatchalian. Good afternoon po. And Mayor Gerald Herman of Pateros. And Mayor Jenny Sandoval of Malabon. We also have the presence, of course, Yusek Georgina Yang of the Office of the Executive Secretary, ma'am. And together with us also this afternoon, the LTFRB Chairman, dati ko itong kasama sa DOTR, si Attorney Bigor Mendoza. Sir, good afternoon. Okay, so we welcome you all in this press conference, and may we have the statements first to our cabinet officials who are here. Thank you, Sekmon. At magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po sa ating mga kasamaang mayor ngayon sa Malacanang Corps. So kanina po, nagpulong po kami kasama mga NCR mayors, kasama na Executive Secretary at mga Office of the Executive Secretary. Alam niyo po, ang Pangulo po, alam niyo po ang hirap na nangyayari ngayon, bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan, mas lalo na sa pagtaas ng presyo ng langis. At alam din po natin na kapag tumataas ang presyo ng langis, ang kaakibat niyan ay tumataas na rin ang presyo ng mabilhin at saka mga serbisyo po natin. So ang utos po sa atin ng ating Pangulo, wag na natin hayaang mas lumala pa ang sitwasyon at kailangan ng whole of government approach dito. At yan po ay pinag-utos niya sa Office of the Executive Secretary kay ES, kaya kami po ay nagkaroon ng pagpupulong kanina. Mas lalo na po yung mga sinasabi natin direktang maapektuhan dito sa pagtaas ng presyo ng langis, yung mga transport group natin. Dito po sa Department of Transportation, meron po kami mga iba't ibang programa. Yung sinasabi nating fuel subsidy, service contracting. Ang problema lang po dito, may mga kondisyones. No, meron po tayong sinasabi na kailangan matrigger muna yung $80 per barrel for 1 calendar month. At ang pinanggagalingan naman ng ating Pangulo, hindi na natin kailangan antayin pa yan. Kaya through the efforts of the President and the Executive Secretary, nakiusap na rin po kami sa DSWD kay Secretary Rex. At by next week, kung may report ko po nga, may uulat po namin, we're going to start the rollout of subsidy dito sa NCR natin. So yung detalye po ng rollout, mas lalo na po sa ating transport groups, unahin po natin ang mga tricycle drivers under the jurisdiction of the respective LGUs. Tapos susunod-sunod na rin po natin yung mga jeepney operators. So ayaan ko po si Secretary Rex na magsabi kung ano po yung gagawing programa, pero yan po ay isa sa mga utos at bilin talaga ng ating Pangulo. Tulad ng nasabi ni Secretary Banoy, na ang direktiba ng ating Pangulo ay gamitin ng lahat ng mga programa ng DSWD para maprotektahan natin ang mga mahihirap, marginalized, the poor, and the vulnerable. Sa punto na to, hindi na lang kasi sila public utility drivers, kung hindi, maituturing na natin silang mga individual in crisis situation dahil apektado na ang kanilang mga hanap buhay. At dyan papasok ang AICS or the Assistance in Individual in Crisis Situation Program ng DSWD. Marahil nagtataka kayo bakit DSWD, kasi nga lahat itong mga tinukoy ni Sec Banoy, tricycle drivers, jeepney drivers, taxi and UV drivers, yung TNVS, at lahat pa ng apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo ay now considered individuals in crisis situation. So ang napagkasundoan namin ng mga alkalde ng Metro Manila at later on sa buong bansa ay by Tuesday next week, sisimulan na natin yung pagbigay ng tulong pinansyal na naghahalaga sa 5,000 pesos sa mga apektadong sektor na nabanggit ho namin.
simultaneous po yan. Kaya ho nakipagtulong kami sa mga mayors ng Metro Manila dahil hihiling kami ng tulong sa kanila dahil yung mga tricycle drivers list manggagaling sa kanila mga regulatory unit ipapasa ngayong araw sa DSWD para ma-process na ho namin ng financial assistance. Tulad ng direktiba ng Pangulo, hindi na ito tatagal. As soon as Tuesday, tuloy-tuloy na hutong aarangkada hanggang sa matapos namin. Gusto ko rin i-point out na ang GAA allocation or ang general appropriations ng AIX is at 60 plus billion na ang instruction ng ating Pangulo, that's at our disposal. Ibig sabihin, nilinya na namin kaagad yung 30 billion para kung tatagal pa tong krisis sa gitnang silangan, hindi to magiging isang beses lamang. So naka-standby na yung 30 billion, handang-handa na ang DSWD, nakakasana rin ang mga mayor, and this is a whole of government approach para masigurado natin na the poor, the marginalized, and the vulnerable, lalong-lalo na yung ating mga driver na mga apektado, ay hindi lumubog sa mga nangyayaring krisis sa gitnang silangan. Siguro bibigay ko na rin yung mikropono kay Mayor Zamora kasi mas alam na siya naman na magsasalita para sa hanay ng mga local government units. Maraming salamat po, Secretary Rex Gatchalian, sa inyo lahat. Sa magandang tanghali po. Ang ating Metro Manila Mayors po, kami po ay magbibigay ng aming buong suporta sa programa ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maibsan nga po ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, lalong-lalo na pagdating sa ating public transport sector na alam naman natin talaga ay apektado. At kami po kanina ay nakipagpulong kay Executive Secretary Ralph Recto, kay Secretary Rex Gatchalian, kay Secretary Giovanni Lopez, at ganoon din po kay Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB. At kami po ay handa na magsumite ng aming mga listahan ng mga tricycle drivers, which hawak na ho namin yan dahil meron ho kami mga tricycle regulatory board. No? So mamayang alas 5 po ng hapon, ang lahat ng aming City Social Welfare and Development Department heads ay tutungo po sa central office ng DSWD upang makipagpulong ng personal kay Secretary Rex Gatchalian. Si Sec Rex mismo ang mamumuno ho ng pagpupulong na yon kung saan isasubmit na ho namin ang mga listahan ho namin. Ang bilin lang po sa amin ni Secretary Rex para ho hindi ho magkaroon ng anumang komplikasyon, siguraduhin lang na tama ang detalye, lalong-lalo na pagdating ho sa mga pangalan ng mga drivers. So we will base it on the names written on their driver's license. No? Si Secretary Rex po, binanggit na ho sa amin na yung mga usual requirements pagdating po sa AIX ay medyo mas magiging magaang ngayon because gagawa ho siya ng isang blanket certification na ang mga pangalang ito indeed ay mga drivers po natin pagdating sa ating mga TODA, sa ating mga lungsod. So ito po ay malaking tulong po talaga para sa amin sapagkat kami pong mga mayor, sinahanapan rin ho ng mga hakbang ng aming mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga apektadong drivers nga po natin. At hindi lamang po ito para sa tricycle drivers, ganun din sa jeepney drivers, sa TNVS drivers, sa UV Express drivers, sa bus drivers, lahat to ng mga drivers pagdating sa public transport sector ay tutulungan po ng ating pamahalang nasyonal. Ngunit ang unahin lang muna yung tricycle drivers simply because we have existing listings already. At yan ay agad-agad nga magagawa by Tuesday next week. May payout na po agad. Ang sabi ho ni Sec Rex sa amin, for as long as we completely submit the list by today, it can be processed in just a few days. By Tuesday, magkakaroon po tayo ng isang simultaneous release o payout na sabi ko nga po kay Sec Rex, no, maganda na agad-agad talaga ay makita na ng ating mga mamamayan na ang ating pamahalang nasyonal ay gumagawa ng hakbang. So ito po ay bagay na pinagpapasalamat namin sa ngalan po ng Metro Manila Council. Kami po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa ating pong bagong Pilipinas Administration sapagkat mabilis po ang naging aksyon. In fact, the people were already asking us, Mayor, ano ba maging hakbang ng pamahalang nasyonal? At tamang-tamang ho, kanina sa pagpupulong namin just 1 hour ago, ito na ho ang naging resulta niyan at ito po, ina-announce po natin ang magiging hakbang po. Thank you po. Thank you, Mayor Francis Zamora. Mayor Isko Moreno, you want to say something? On behalf of the people of Manila, being the capital, particularly with about 14,000 drivers, almost 13,000 tricycle drivers, 1,000 plus jeepney drivers, and on top of that, as like what the others said already,
lalawak pa tong programang to, aabot na to sa mga rider, TNBS, buses, but we will have respective tranches in terms of days lang naman kung sinong mauna. So kay President Bongbong Marcos at Executive Secretary Ralph Recto ay taus-puso kaming nagpapasalamat sa lungsod ng Maynila na may ganitong programa na mararamdaman agad ng tao yung maibsan yung kinakaharap ngayon ng mga biyahero natin sa lungsod ng Maynila. And I think that goes also to other Metro Manila mayors and the entire country. Thank you very much. Thank you, Mayor Isko. Now we'll hear now from Undersecretary Georgina Yang of the Office of the Executive Secretary. Ma'am? Magandang hapon po sa lahat. No? Nabanggit na rin na whole of government, in fact, whole of society approach po ito na pag-usapan yung agarang tulong para sa mga nasa transportation sector through the DSWD AIX. Kahapon din po, kausap din po ng Office of the President yung lahat ng mga municipal mayors, more than 1,000 municipal mayors, kasama rin mga provincial governors and city mayors for the Local Government Support Fund kung saan magbibigay ng libreng bigas. No, yung rice subsidy, Bagong Pilipinas Rice Program, nilaunch po ito ng Pangulo noong Pebrero at ito po ay kabahagi ng ating package of support. So hindi lamang po yung ating mga transportation workers yung agad na magbebenepisyo sa tulong mula sa national government, sa utos na rin po ni Pangulong Bongbong Marcos, kundi ang iba ring mga vulnerable families na naapektuhan din sa pagtaas po ng presyo ng krudo. So yun lang po at maraming salamat sa pagkakataon na maihayag po ang mga updates tungkol po sa ating mga programa para sa mga naapektuhan. Thank you very much, Yusek. So maraming salamat po, and now we will open questions from the members of the Malacanang Press Corps. You can ask questions from the officers, the officials in front of you, and you can also ask questions to our city mayors who are with us this afternoon. Okay? So may we have a question from Kat Domingo from ABS-CBN? Good afternoon, sir. Sir, we expect na yung rollout po ng 5,000 ayuda for Metro Manila will be next week. But what about dun po sa provinces and regions? How soon can the transportation or the fuel subsidy be given to them? Well, ang utos ng ating Pangulo is nationwide. So, i-kick off lang natin sa Metro Manila, pero sunod-sunod na ho yan, hindi na yan magtatagal. One after the other mangyayari ho yan. Total, ang DSWD naman, may nationwide offices kami who will do the simultaneous payouts. Sir, I understand that the DSWD has several programs para doon po sa mga nasa laylayan. Pero what is the government preparing for ordinary middle-class Filipinos who rely on their private motorcycles or even vehicles going to and from work or taking their children to school? Yung mga hindi po nagko-commute pero hindi rin naman po ganun kayaman and umaaray din po sa taas ng presyo ng langis. Kat, I think I have to answer that in two separate portions. First of all, yung programs ng DSWD, hindi naman siya para sa mga nasalaylayan lamang. Kaya nga ang ginagamit namin dito na programa in assistance to individuals in crisis situation. If you are facing crisis, kahit na ngayon, mismo sa opisina namin, kung merong mga iba't ibang krisis na pinagdadaanan, any single citizen can come to any DSWD office at tutulungan natin sila. Kasi misnomer yun na ang DSWD ay para sa mahihirap lamang, kundi ang DSWD ay para sa lahat na nangangailangan, lalong-lalo na sa oras ng pangangailangan. Now, I understand na may mga cost-saving measures na ini-roll out ang pamalaan, katulad ng mga 4-day work week at iba-iba pang mga measures to conserve. So siguro yun naman yung mag-a-address dun sa second part ng tanong nyo, dun sa mga nasa private sector. But again, kung titignan nyo yung menu ng AIX namin, I'd rather call it access mas mabilis, mas shorthand, marami doon. Meron kami doon yung papasok ka dun sa cash relief assistance. Halimbawa, biglang naapektuhan na yung trabaho mo, hindi ka na nakakapasok. Then these are welfare instruments that the DSWD can extend. And also the LGSF, as like what Mas mentioned, as like what Yusek Georgina said about, I think 2 weeks ago, we were all received already the LGSF support from the Office of the President, no?
or yung PALGO, Financial Assistance for Local Government Unit, under LGSF fund. No? We already received this. This is now like what Yusek Georgina said a few minutes ago, that this will be, ipadadala ito at sa working class usually ang tatamaan itong rice subsidy na to. And it's gonna happen easily based on requirements, easily first week and the most second week of April, in line with while we're deploying this financial support group all over the country, especially Metro Manila. Ito naman yung bigas naman para sa mga household naman to, mga affected din. Na panahon para magdo-double whammy yung sitwasyon na matatanggap ng tao. Kat, if I may add also, no? Kaya nga ho, malaking bagay na ang pamahalang nasyonal at mga pamahalang lokal ay nag-uusap sapagkat alam namin ngayon anong mga pondo ang maaaring gamitin. So kung meron ng tatanggapin ng aming public transport sector, natural, dapat yung tatanggap ng bigas, iba naman. Kasi hindi naman pwedeng isang grupo at isang sektor na lang ang parating tumatanggap po. No? So we can now determine who among our constituents will need the rice dahil covered na nga po yung ating public transport sector. Kung merong tayong mga middle class constituents, nasa tingin ho natin dapat tulungan, pwedeng sila po ang ipasok natin dun sa listahan po ng bigas. Sir, last from my end, kakayanin po ba ng pondo ng Metro Manila mayors, particularly yung mga rich cities in Metro Manila, na magbigay ng additional fuel subsidy for the middle class on top of what the national government will give to PUVs? Actually, marami naman tayong mga mas malalaking lungsod sa Metro Manila compared to the others. No? So, yung sagot po dun sa tanong ninyo, depende na ho yan sa LGUs pagdating sa appropriations po nila. But I would like to think that separate from the DSWD, LGUs have buffer funds pagdating ho sa financial assistance. So, this will be a combination of national government funds and possibly also local government funds. Pero for the information of everyone, itong LGSF na papasok, ito po ay makasaysayan sapagkat hindi ho nagkaroon ng ganito kalaking LGSF ever. No, napakalaking pondo po nito. At base naman po sa sinasabi sa amin ni Executive Secretary Ralph Recto, itong LGSF na papasok, pwede namang madagdagan pa kung kinakailangan. No? So we are monitoring the situation along with the national government, and even the initial 5,000 pesos po, hindi naman ibig sabihin one time lang yan. Kung kinakailangan pa, no? Depende po sa sitwasyon, kung hahaba pa ang krisis, maaari naman hong magkaroon ng second round pa ho ng release ng subsidy pa. Mayor, Mayor Calixto, ma'am, she wants to add something. Aside from all the projects they've mentioned, meron pa pong proyekto rin ng ating Pangulo. Ang 20 pesos na bigas per kilo, malaking tulong po yan sa mga mamamayan para po magamit pa natin ang iba nating resources sa ibang pangangailangan ng ating mga kababayan. And aside from that, meron din po kaming mga iba't ibang proyekto pa na pinatutulong din namin sa mga kababayan. Marami po, from womb to tomb, meron po kaming inihahandog na mga programa. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Mayor Calixto Rubiano from Pasay City. Ace, you're raising your hand, please. Go ahead, from Philippine Star. Nabanggit ni Mayor Zamora, pag tumagal po itong conflict sa Middle East, maaari magkaroon po ng round 2 ng aid. Hanggang kailan po kaya kakayanin to, given na meron ng mga analysis, even the President of the US said, baka maging prolonged pa yung conflict. So mga hanggang kailan po kaya itong ganitong uri ng aid? Well, kaya kanina nabanggit ko yung funding allocation ng DSWD for AICS. In total, nasa GAA parang 62 billion yan. And the President's instruction is for as long as it takes. Hindi natin hahayaan ang ating mga mamamayan na tulad na sabi ko na lubhang maapektuhan nitong krisis sa gitnang silangan. So the first initial 30 billion has already been earmarked, and that should, so forecast, that should keep us running for as long as it takes. And then pag kulang pa, meron pa ho kami na pwede pang pagkunan sa DSWD. And again, this is just one of the many programs of DSWD. Meron pa rin iba't iba pang mga menu items doon na pwede pa namin matap if this prolongs. Okay, so how many beneficiaries in total po to? We will come back here siguro sa Monday when the CSEC does that. The reason being, gusto namin maging very accurate.
Kaya kami nakipagpulong sa mga alkalde dahil ang mga tricycle drivers na registry ay nasa local government units. So ang aming napagkasunduan kanina ay imi-meet ko personally yung mga local social welfare offices nila para makuha yung exact data. Then we will publish it and we will make it known. Kahit ballpark, Sec, wala. I don't want to be held with numbers kasi papunta pa lang yung mga numbers pabalik, and sa mabilis na panahon sisiguraduhin namin na maibigay, unless si Sec Banoy might have some ballpark figures, unless meron siya. Ang under DOTR po at saka LTFRB, yung transport groups lang po natin, no, pagdating sa mga buses, modern at saka traditional jeepneys, TNVS and everything, no. Ang wala lang po sa aming numero, yung numero ng mga tricycle drivers. Umaabot po kami ng around 360,000. But we're speaking of operators lang po dito, yung iba kasamang drivers. At ang kautusan naman ng Pangulo, pati mga drivers bibigyan. So yun yung mga kinukuha pa naming numero ngayon sa tulong din ng mga mayors natin. Kasi mas alam nila ang kanilang constituent, mas alam nila kung ano mga trabaho ng kanilang constituents. So yun talaga yung coordination namin, ugnayan natin sa LGUs. If madadagdag ko lang, siguro sinabi ko na rin nga, Monday naman, the day before the rollout, we can come back pag na-consolidate na namin yung mga numero, and by then we can give you more definitive numbers. Ang kaya namin sabihin sa inyo, the DSWD is ready. The President has instructed us to use everything in our arsenal to make sure na yung mga kababayan natin ay hindi maapektuhan nito. So nandyan yung pondo, ready kami to pay out as early as Tuesday. Salamat po. And if I may add again, no, I just wanted to share the information to you with regard to the time. The LGSF fund given to the local government before this war, initiated by the Office of the President, will last for 6 months. So, para lang, napanahon ba na tumama sa sitwasyon, so that would, I think, a few millions of people, or in terms of family, ang makaka-avail nito all over the country. Na present na sa amin, sa Metro Manila, present na in our hands. So, itong fuel subsidy plus the rice subsidy, na tatamaan din yung farmer. Kasi ang direktiba ni Executive Secretary Ralph Recto, ang bilin daw sa kanya ni Presidente, ay bilin namin yung bigas ng local farmer. And that would last 6 months. Thank you. Next question from Chona. Ivan, sorry. Chona, you from DZRJ, please. Sir, clarification lang. Cash po ito or card na Cash. binibigay? Cash. Oo. Secretary Lopez, Sir, DOTR. Sir, what is the decision of the DOTR or sa LTFRB maybe sa hirit ng mga transport group na taas sa singil sa pasahe? Actually po, meron nakabinbin talaga. Yung sabi nating fair hike petition. No? Sinabi ko kay Chairman Vigor, aralin mo ulit to. We have to recrunch the numbers, especially of what's going on right now. Ang alalahanin po natin dito, ang pagtataas po ng pamasahe, ang kaakibat niyan kaagad ay pagtataas po ng mga bilhin natin sa mga serbisyo. Ang pagtataas po ng pamasahe, ang kaakibat po niyan kaagad ay ang sinasabi nating inflation. So, sinasabi ko kayo sa LTFRB ngayon, binalik ko yung kanilang unang rekomendasyon, aralin mo mabuti kasi we have to tread this very carefully with abundance of caution. So, imbes na makakatulong tayo sa mas nakakarami at sa lahat, baka mas makakadagdag tayo sa problema. Kaya po, inuuna namin ngayon yung subsidiya kasi direktang makikinabang dito yung targeted beneficiaries at mararamdaman nila kaagad. So yun po yung ating status ngayon. Pinapaaral natin yung numero upang sa ganun yung kung maibibigay natin yung petition for fair hike ay talaga pong ibig sabihin hindi tayo nakakadagdag sa nangyayaring problema ngayon. Secretary Gatchalian, sir. How about yung mga farmers and fisher folks? May fuel subsidy din po sila. Kailan sila mag-start yung... Well, alam ko, tulad na nasabi ko sa ating Pangulo, lahat to ay vulnerable, marginalized, and poor. Makipag-ugnayan po ako sa madaling panahon sa ating Department of Agriculture kasi meron din sila sa portfolio nila na assistance to, presidential assistance of farmers and fisher folks na pwede rin namin i-augment pa sa more. But I'll have to work with them on the list para doon naman. Thank you, sir. Thank you. Next question, please, from GMA7, Ivan Mayrina. Sir, operational details lang on the execution of this plan, of the results of this meeting. So,
driver po ako ng TNVS. I go to my LGU dahil doon ako nakatira. Ang mga tricycle driver po malinaw kasi doon sila talaga nakalista. Sila yung kayo nagsusupervise sa kanila. But for the rest, jeepneys, buses, taxis, saan ho sila pupunta para makuha tong ayuda na to? Yes, thank you po, no. Kaya tulad po ng kanina, sinabi natin ang inuuna natin ngayon, yung mga tricycle drivers. And the reason why we're addressing and targeting first the tricycle drivers kasi handa na po yung mga LGUs natin. At meron na po dyan, may sasama na natin sa AX na pondo ng DSWD. Pagdating sa mga TNVS at sa mga ibang mga transport groups, may master list naman po ang LTFRB at ang DOTR. At dito po yung papasok na sinasabi namin na fuel subsidy. That will be triggered only sa tingin namin pa the moment we have the certification from the Department of Energy at malamang yan baka masisimulan namin sa unang linggo ng Abril, no? Kaya po inuuna lang po namin ngayon yung mga tricycle drivers. Then pagdating sa jeepney, ngayon po jeepney drivers, ipag-ugnayan na rin kami sa LGUs, ibigay lang po sa amin yung kopya at para mabigay din kay Secrex para maayos na rin. Now, kung kailan namin ibibigyan, definitely lahat po yan mabibigyan. Ang sinasabi lang po, we have to start somewhere at sisimulan na po namin sa mga tricycle drivers dito sa NCR by next week. So, sa LGU po, Yes, po. kung sa mga drivers, antayin nyo lang yung schedule but you will go to your LGU. Para lang po malinaw. Kasi pag napanood po nila to, I'm sure marami po yung may excite siguro, baka magkumahog sila pumila Tricycle. para lang po alam nila kung saan sila pupunta. Yes, the tricycle and the jeepney po. For the tricycle and the trike drivers and the jeepney drivers sa LGU po tayo. Okay. Thank you, Secretary Banoy Lopez. If I may just add, Yusek Mon, go kasi ahead. ang pinag-uusapan po natin dito is not only the subsidy, no? Subsidy na yun, yung mga direct na benefits sa ating mamamayan. Isa pa sa mga inutos din sa ating Pangulo is to look for other intervention or mitigating measures na not necessarily through cash. So, tayo naman po sa DOTR at saka TRB, usap po tayo sa mga toll operators po natin. Na pagdating sa mga provincial buses natin, sa mga sinasabi natin mga trucks na that are for essential goods, agri-products, magbigay sila ng diskwento, no, dito sa mga toll fee natin. At kami po ay nagpapasalamat sa toll operators natin na sila naman po ay sumang-ayon. Kasi we did the numbers, makakatipid sila, parang sa mga bus, makakatipid sila ng mga 5 to 7 pesos. And for 100, there's 7,000 na makakatipid din. No? So yun po, yun yung mga ibang mga sinasabi natin, not necessarily non-cash, at saka mga other intervention and measures na ginagawa po ng pamahalang nasyonal. Thank you. Next question please from Clay Padilla, PTB4. Secretary, good afternoon. Nabanggit niyo po na pinag-aaralan pa yung provisional fare increase. Pero habang tumatagal po kasi, mas nabibigatan yung mga driver. Are we expecting to have a decision this month? We're going to have a decision po, definitely, the OTR. Hopefully by Monday, tapos na po. Ang sinasabi lang natin nga kanina, I'm asking LTFRB to recrunch the numbers. Tingnan nyo mabuti kung ano ba yun. This is not only a provisional. If we're going to do something, baka mas meron pong sinasabi natin. May provisional na po kasi ngayon. No? Dadagdagan ba natin provisional o yung provisional dati gagawin na nating permanent? Yung mga bagay na kailangan naming aralin. Sir, just a follow-up. Sabi niyo kasi dapat tulong-tulong na. Are we also coordinating with companies, for example, magpatupad ng toll holiday para medyo mabawasan yung pasanin po ng mga motorista? Yun nga po, no, nagipag-usap tayo sa toll operators. Inuna natin yung sinasabi nating class 3, yung mga buses, mga trucks na bumabiyahe na may agri-products, essential goods. And we ask them to give a discount, no? Kung maibalik lang nila sa dating toll rate, ang matitipid nga po ng isang bus is already 7,400 liters. Isipin niyo po ninyo, yun yung po yung computation namin. So malaking tulong na po yun. Kung pag isang bus ay araw-araw bumabiyahe at ang konsumo nito is 100 pesos, makakatipid siya ng 7,000, at least as part of the discount. Okay, so we have Nel Mariboyok from UNTB, please. To our mayors, ano naman po yung tulong na maibibigay ninyo sa business sector, lalo na sa mga maliliit na negosyo? Naapektado din ito. Magbibigay po ba kayo halimbawa ng pagbawas sa local taxations or permits? Ano po ang i-considera ninyo po dito? No, we
we have to of course evaluate humuning situation po, no? Kasi right now yung transport sector talagang tatamahan dahil ang tumataas directly ay yung presyo ng langis, no? Pagdating ho sa ibang mga negosyo, the mayors will study and evaluate the situation. At any point naman ho that we feel, no, that we have to make necessary discounts in terms of yung mga binabayaran nila, through the local sanggunian naman po pwede yan. But again, depende ho talaga yan sa magiging sitwasyon po natin. So, hingi rin kami ng guidance of course sa DLG, sa ating national government, kung ano yung mga hakbang na dapat pong gawin. Pero sa ngayon po, dahil ang direktang apektuhan nga ay yung public transport sector, dahil nga ho sa pagtaas ng presyo ng langis, ito ho muna yung initial intervention po natin. Thank you, Mayor Francis. Christian Yosores from the DZMM. Sec Lopez, paano po yung distribution naman nung fuel subsidy para doon sa mga wala pang fuel subsidy cards? Kasi previously po may mga nagagamit ng iba, pero po sa mga first time po siguro tatanggap ng subsidy, paano po? Ang utos po at sa usapan ngayon is huwag pahirapan ng mga ating kababayan. So yung mga qualified beneficiaries, kaya po pinag-usapan natin cash payout. Ito po ay para sa kanila. So dapat naman sa amin, sa parte ng gobyerno, huwag tayo magbigay at maglagay ng masyadong madaming kondisyones at ipaabot natin ang tulong sa mas lalong madaling panahon. So we will be very lenient in a way na dapat makuha nila yung kanilang subsidiya at para not to defeat the purpose of giving subsidy to them. And ano po ang directive sa mga oil companies and gas stations? Kasi previously po kapag may mga fuel subsidy, ang nagiging reklamo po ng iba mga drivers, hindi po ina-acknowledge yung mga subsidy cards na pinipresent po nila. Alam niyo po ang napag-usapan namin together with LTFRB, bibigyan namin sila ng cash, no? Bibigyan namin yung subsidy. Ngayon, kung yung perang yun, igagamitin nila sa kanilang sa subsidy, fuel subsidy, na sa kanila yon. Kung yun ay gagamitin na pambili ng gamot, pangkain, okay din po yun sa gobyerno, sa amin, sa DOTR at sa Pangulo. Kasi yung pera sa kanila po yun. Hindi po natin pwedeng ipipilit na yung subsidiyang binigay ay para lang po sa gasol. Mas mahihirapan po tayo sa implementasyon kapag ganyan. So again, it defeats the purpose. Yung perang na ibigay sa'yo, gamitin mo panggamot, pagkain, ayun po ay tulong ng gobyerno. Thank you po. Okay, thank you. Kat Domingo, follow-up question? Secretary Banoy, just on the aviation front, malapit na pong mag-Holy Week, magkakaroon ng exodus. Historically, tumataas yung demand for flights, especially those who are going to the province or magbabakasyon overseas. Ano po yung directive natin for airlines when it comes to fare hikes? May mga pagpupulong kami with the airlines natin. Alam din po namin na talaga maapektuhan sila dito, and we're thankful that they're still holding on. Ganun pa man sa mga ibang, we have to do some mitigating measures also. Not for the airlines necessarily, but more so dun sa epekto sa mga pamasahe, sa airfare na mga gustong bumiyahe. So isa sa mga tinitignan namin sa CAAP, no, yung ating Aviation Authority, kung pwede ba naming ibaba yung mga ibang fees. Landing fees, take-off fees, yung mga sa tingin namin na kaya naman naming i-adjust. And I think that will ripple down doon naman sa airfare. At least may stabilize namin kahit papaano. As to the exact amount, hindi po ko po nasasabi kasi pinapaaral ko po kung pwede na namin gawin yun. Sir, meron tayong date as to kailan yung target natin na mag-release ng recomputed fees for the airlines? Are we referring to doon sa mga fees that we're trying to Landing reduce? fees, yes, sir. Pwedeng next week. Kasi ipapaboard approval. And then next week. Yes, ma'am. Thank you po. Thank you, Secretary Banoy. Anybody from the mayors or here who would like to add or give a statement? The mayors? Okay, so I think that that's the end of our press con for today. Thank you very much, Malacanang Press Corps, and thank you to our officials. Don't leave yet because we'll have a photo op. Thank you once again to our senior officials, Secretary Rex Gatchalian, DSWD, Secretary Banoy Lopez of DOTR, of course, Mayor Francis Zamora, Mayor Isko Moreno, and all the mayors who are here. Yusek, of course, Georgina Yang. Thank you very much po sa inyo, Attorney Bigor. Salamat po.